Dion POV. Nakaupo ako sa harap ng laptop ko dahil alam nyo na. Malapit na manganak ang asawa ko, kabuwanan na niya. At lahat ng files ko ay nasa laptop ko. Renz Garcia calling. Bakit kaya tumatawag ang taong ta? Himala ngayon lang ulit. Yes, what can I do for you? Bungad ko sa kanya. Pero parang mali parang may umaatake sa kanya, kasi may naririnig akong mga putukan, at sila lang naman ang sumando kay Lord. We need backup. Sabi ng nasa kabilang linya, at naputol ang tawag, kailangan kong magmadali, at syempre nandito ang mga lalaki. Lumabas ako sa opisina ko, dahil kailangan kong makasigurado na okay lang ang lahat. Hey, kailangan natin sundan ng Lord, faster. Sabi ko sa kanila dahil nasa living room sila nanonood, while my wife is already asleep. Why, what happened? Tanong ni Tristan sa akin. I think they in trouble right now, because when Renz called me I heard some of bomb etc. Sabi ko sa kanila at bigla na lang silang tumayo. Glidel and Maya, please take good care to my wife, sabi ko sa dalawang babae. Areglado boss. Saad naman nilang dalawa, at linisan kung nasaan kami. Okay, now move. Sabi ko sa kanila at lumabas sa mansyon. Hay, sabi ko na nga ba na may mangyayaring hindi maganda. Sabi ni Chad na inaayos ang mga kakailanganin niya para sa labanan. Ayos lang, matagal naman na hindi tayo nakibakbakan, at wala na tayong ensayo. Sabi naman ni Tristan na dinadetect ang sasakyan, kung saan nakasakay ang ama ng asawa ko. Oo nga no, kaya tara na. Sang-ayon naman ni Jade na inaayos rin ang gagamitin niya. Magsisisi kung sino man ang mapangahas ang kumalaban sa atin, sabi naman ni Henry na tinutulungan ni Shade, para isuot ang mga proteksyon nila at ganun din ako. Gotcha. Bigla-biglang sabi ni Tristan. Oh wow, nasa EDSA, ayos, sabi ni Chad. Let's shortcut, sabi ko na lang sa kanila at sumulpot kami sa isang eskinita diretso sa EDSA. Vormento Organization, ang lakas ng loob niyong kalabanan ng isang Lord Ferrer. Sigaw ni Renz at lumapit sa amin. Exciting. Popcorn kayo dyan. Ano ba kayo? Ako lang naman ito, ang Anderson ng buhay niyo. Masayang sabi ni Chad, at nauna ng kumalaban sa mga Vormento. Well, sila ang top 5 sa loob ng organization. Akala ko makakapag-exercise na ako. Halatang dismayadong sabi ni Shade, na tumakbo na rin para kalabanan sila. Sisiw lang naman kasi ang mga mahihinang nilalang na ito. Sigaw ni Henry at tumalon na rin para makipagbakbakan. At sumunod naman sina Jade, at Christian sa kanila. Hey Tristan, protect Lord Ferrer, sabi ko sa kanya, sabay takbo sa leader ng walang binatbat na organization na ito. Hey Carlos, long time no see. Naiiling na sabi ko, saka ako nag-smirk dahil ang isang tulad niya ay hindi ka panapanabag. Sigaw naman niya, ang kapal ng mukha mong sumugod ng ganitong oras, at sa tatay pa ng asawa ko. Kung tapusin na lang kaya kita ngayon. Ops, hindi pa pala ito ang tamang oras. Nakangising sabi ko sa kanya, pero di pa ako galit sa lagay na yan. Gibson, sabi na naman niya, wala bang katapusan ang bunganga niya, ganito ba siya kadesido para matikman ako? Well, later Carlos the First will bring you to heaven, nakasmirk na sabi ko sa kanya, at nagulat na lang ako nang sumuntok siya bot nailagan ko. Mamatay ka na, sigaw niya sakin at inatake niya ako. Ikaw ang mauna sa impyerno, ikamusta mo na lang ako kay Lucifer. Sigaw ko rin sa kanya. Saka ko sinuntok ang makapal niyang mukha. Mauna ka, sigaw ulit niya sa akin. Kung kaya mo, nakangising sabi ko sa kanya, at sinuntok sa mukha at ayon sapol. Daing niya, at pinapanood ko lang siya na tumayo, dahil nahihilo siya sa ginawa ko. Next time text me if you want war, sabi ko sa kanya at tinadyakan sa tiyan niya. Gibson, sigaw niya sa akin. Yan lang ba ang lumalabas sa bibig mo? Well, I don't care, sabi ko sa kanya at tinutukan ng armas. And take note Carlos, I already send you in heaven, sabi ko sa kanya at pinutukan ang kaluluwa niya. Hey there Gibson, kilala ko ang boses na ito. And gotcha. What do you want? Tanong ko sa kanya. Ikaw ang gusto ko, sigaw niya sa akin. At lumapit siya sa akin. Don't go near me. May pagbabantang sabi ko sa kanya, kaya huminto siya sa medyo malayo sa akin.
So tell me, bakit niyo sinugod ang sinasakyan ni Lord Ferrer? Sigaw ko sa kanya with death glare. Bakit? Bakit mo ipinagtatanggol ang matandang yan? Saad naman niya sa akin. Do you want to know? May smirk sa labing sabi ko sa kanya. Then what? Maangas na sabi niya. Did you see this ring? Sabi ko sa kanya at sabay pikita sa wedding ring ko. Don't tell me you're married. Sabi niya sa akin na may pag-aalinlangan at pagdududa. Yeah, you're right. I'm married at ang matandang lalaking sinasabi mo, ay siya ang ama ng asawa ko, so tell me ano ang nag-udyok sa inyo para kalabanin ang isang lord at leader ng mafia, sabi ko sa kanya at lumalapit sa kanya, at umaatres naman siya. No, you must be kidding me, para iwasan kita, sabi niya sa akin at umaatres. Well, I'm not kidding and I have proof. Show her. Sabi ko sa Darkest dahil wala na, ubos na ang mga kalaban, si Lord Ferrer ay nasa kay Renz. Hello there Bayana, well Gibson telling the truth, watch his wedding, sabi ni Tristan at pinakita ang wedding ko sa kanya. No, akin ka lang, sigaw ni Bianca at tumakbo sa akin, pero pinigilan siya ni Chad. Not so fast Bianca, and don't ever touch him or else. Hindi na ituloy ni Chad dahil nasa harap ko na ang babaeng pinaka-kinamumuhian ko. Don't you dare to touch me, saad ko sa kanya at bigla na lang niya akong niyakap. Goodbye Bianca, sabi ni Chad at Beng. Hindi ako ang nag-ano sa kanya, maski ang mga tauhan ng asawa ko, dahil kagagawan po yan ng asawa ko, na kapag daw may humawak sa akin tatapusin na daw. Kawawa, pinagsabihan na nga sige pa rin siya ng sige, sabi naman ni Christian. Ganyan po kalupot ang asawa ko. Ang sa kanya ay kanya. Walang ibang makakakuha dahil pag-aari daw niya. Kaya ganyan ang nangyari kay Bianca. Bettina POV. Nakaupo ako sa sofa namin dahil sumasakit ang tiyan ko. Yung tipong tatawagan mo na lahat ng santo, maging maayos lang ang lahat. Diyos ko, tulungan niyo ako. Hold on baby, bulong ko sa sarili ko, kasi busy ang Darkest sa private office nila. Yung hindi nila naririnig masyado ang helanghing ko sa sakit. Kaya huminga ako ng inhale, exhale. Napamulagat pa ako ng mata ko, mas lalo pang sumakit na parang banibiyak ang nasa baba ko. Yung hindi ko na alam kung saan ako kakapit sa hapdi, at sakit na nararamdaman ko ngayon. Nanay help me, sigaw ko dahil sa sakit na di ko na alam kung kaya ko pa. Habang naglalakad ako, hay Diyos ko, mahabagin. Sigaw ni Nanay Claring at dinaluhan ako, habang kapit na ako sa relang ng hagdan. Mangganganak na ang senyorita, sabi naman ni Yaya Josie, at tumakbo sa private office ng Darkest. Dion POV. Nag-uusap-usap lang kami sa posibilidad nangyari kagabi. Kaya nang dito kaming lahat sa opisina namin, hindi ko gusto ang mga gustong kumalaban sa amin, kaya galit na galit ako. Mga ogag lang ang gustong manira sa pangalan natin, sabi naman ni Tristan habang nakatingin sa malaking screen, kung saan nakikita namin ang mas pangalan na gustong kumalaban sa amin. Magsasalita na sana ako nang may kumatok sa pinto, kaya sinenyasan ko sila na patayin ang computer, bago ako pumunta sa pinto para buksan ito. Sir, si Ma'am mangganganak na si senyorita, natatarantang sabi niya, kaya bigla na lang akong lumabas sa opisina. Tsaka tumakbo para puntahan ang asawa ko, pero nakita ko na inaalalayan siya ni Yaya Claring pababa, kaya lumapit ako sa kanila. Huminga ka nga, huwag kang matatarantain, and out, sabi ni Yaya Claring sa asawa ko. You get the important thing, ako na bahala sa asawa ko, sigaw ko sa kanya tapos binuhat ang asawa ko. Para may punta sa hospital. Breath in, breath out, do it wife. Sabi ko sa asawa ko. Nakita ko pa ang mga lalaki na natataranta na din. Akala ko ako lang ang natataranta, hindi pala kundi lahat kami na nasa loob ng bahay. Anderson, get the car, faster, sigaw ko kay Chad na di mapakali. Tapos tumakbo para kunin ang van ng Darkest. Calm down wife, sabi ko sa kanya habang binubuhat ko siya, ramdam ko pa ang panginginig niya, habang hawak-hawak niya ang leeg ko, para doon kumukuha ng lakas. Kasalanan mo sabi niya sa akin dahil binuntis ko daw siya. Just calm down wife, sabi ko na lang sa kanya at dumating na ang sasakyan namin. Hey princess, hinga-hinga,
sabi ni Chad, parang baliw ang mga ta. Inhale, exhale, sabi naman ni Tristan. Tumahimik nga kayo ata ang dapat mag-calm down. Hindi pa lalabas si baby, remember I'm a doctor, sabi naman ni Maya dahil ang ingay-ingay nila. Tumahimik naman sila pero halata sa mukha nila na nag-aalala. Ako lang dapat ang ganyan dahil mag-ina ko sila. Pero mas yung 6. Pagdating namin sa Nishida Hospital, ay inasikaso nila agad-agad ang asawa ko. Kapag hindi tanggal silang lahat. Pagpasok sa ER, ay nakita ko pa na napasandal, at napasalampak sa baba ang mga lalaki. Doc, can I come in too? I'm the husband, sabi ko sa doktor na babae, kapag lalaki siguradong pinaglalamayan na. So she nodded as permission, that I'm allowed to go inside. Habang nasa ER, kami ay hindi ko maiwasan ang mag-alala. Mr. Gibson, hawakan niyo ang kamay ng asawa niyo, para may makapitan siya, at pagkuhanan ng lakas, sabi ng doktor take note, puro babae ang nandito. Ayaw ko nga na may lalaki. And that the big no way, never over my dead body. Hinawakan ko naman ang kamay niya, at hinalik-halikan to prevent ang nervous na nararamdaman niya. Push Mrs. Gibson, push. Sabi ng doktor, kaya nag-ere ang asawa ko. Ina kang lalaki ka, hindi ka na makakaulit pa. Sigaw ng asawa ko na halatang nahihirapan, dahil tagaktak na ang pawis dahil kakaere. Wifey naman, wala naman ganyanan, sabi ko sa kanya at tumatawa pa talaga ang mga nurses, midwife at doktor na nandito. Basta wag ka nang makakaulit pa Sigaw niya ulit at umirna naman. Okay, hindi na, sabi ko sa kanya pero binatukan niya lang ako. May pagka-Amazon talaga siya. Inasinong may sabing hindi sabi niya na naman. Ayan na ang ulo ere ng malakas Mrs. Gibson sabi ng doktor, at sinunod naman ng asawa ko. Naginhawaan ako nang marinig ko ang iyak ng isa kong anak. It's a boy, congrats. Sigaw ng doktor, tsaka binigay sa mga assistant niya. Thanks doc bot kambal po ang anak ko. Baka na-stop na po sa loob, nag-aalalang sabi ko pero natawa lang silang lahat. Calm down Mr. Gibson, after 10 second lalabas na siya, sabi ng midwife, kaya tumungo ako tinignan ang asawa ko. Banitin nila ng patiwarik ang anak ko, kaya sinigawan ko siya. Ayaw kong ginaganyan ang anak ko. Hey you, whomever you are. What are you doing to my son? Don't you dare do that again, sabi ko sa nurse na halatang nagulat at natataranta, dahil sa sigaw ko na dumagundong sa loob ng ER. Sorry sir, pero require po na gawin po namin ang ganun bagay, para makita kong humihinga po siya ng normal, pangangatwiran ng nurse. Sumangayon naman ang 3 doktor na nandito. Nakita nyo at narinig nyo naman na umiyak ang anak ko hindi ba? Huwag nyo akong pinagloloko, kung gusto nyo pang mabuhay, sabi ko sa kanila na ikinaputa nila. Dion manahimik ka nga, Doc lalabas na siya, sabi ng asawa ko. Again Mrs. Push, sabi ulit ng doktor, kaya hinawakan ko na naman ang kamay ng asawa ko. Then after 5 minutes ay lumabas naman ang isa ko pang anak. Thank you wife for giving me the most happiest father in the whole world, sabi ko sa kanya tsaka hinalikan ang noo niya at niyakap. Basta para sa you hubby, sabi niya tapos bigla na lang siya nawala ng malay. Nang makita nilang biglang nawala ng malay ang asawa ko, ay may kinabit sila bago nila nilinisan, ako naman ay nandun lang habang pinapanood sila. Pumasok kami sa private room. Para magstay dito sa hospital. At ang mga makong nandito din sila, para daw makita ang mga anak ko. Natutulog naman ang asawa ko. Para magpalakas. Dahil ikaw ba naman ang mga anak ng kambal hindi ka ba manghihina? Kamukha ko ba ang baby? Sabi ni Chad kaya binato ko siya ng thermos, yung paglalagyan ng mainit na tubig. You know what I mean. In your dream, singhal ko sa kanya. Tsaka umupo sa tabi ng asawa ko. Easy boss, nagjo-jokey-jokey lang ako. Alam ko naman na malakas ang dugo mo, sabi ni Chad sa akin, kaya di ko na lang siya pinansin. Habang nasa ganun kaming posisyon, nang may nagbukas ng pinto tsaka napansin namin na buhat-buhat ang 2 nurse ang mga anak ko. Wala man lang nagmana kay Princess, sabi ni Tristan habang tinitignan ang mga mukha ng mga anak ko. Oo nga binabiyak na apple,
carbon copy ni Dion, kahit yung baby girl niya, sabi naman ni Maya. Hello little kiddos, welcome to the world, sabi naman ni Glidel at nilalaro ang kamay ng dalawa. Kung masaya sila, double sa akin. Dahil ako na ata ang pinakamasayang ama sa balat ng lupa. At wala na akong mahihiling pa.